Hindi Bigyan mo, pinag-uusapan. okay. So, bigyan mo nga ako ng example, ano ba yung klase ng utang na loob? Ano ba yung utang na loob na yan? Kagaya ng ano, pare, yung ikaw, pare, bilang isang TL, Okay. tinuruan mo yung tao mo Mhm. at dahil sa pagtuturo mo, na-promote siya, Okay. pwedeng matawag na utang na loob yun. Kasi kahit papano, kahit anong mangyari, kung hindi dahil sa tulong mo, hindi maaabot ng tao mo yung pagkaka-promote niya. Ah, So, may pwede utang na ah. loob siya sa'yo. Okay, okay. Pero hindi ko naman yun pinautang. Tama? Yan yung klase ng utang na kailanman ay hindi mababayaran. Okay, okay. Okay. Yang utang na loob. So, hindi, Utang ilang yan eh. okay. So, ano naman yung klase ng utang na labas? Yan yung utang na pera. Pera. Okay. Pera. Kadalasan yan. Napakarami ko niyan, pare. Tsupahan ko, napakarami ko niyan. Agad ba ka, Hector? Ano bang klaseng mga utang ang... So, marami kang pagkakautang ngayon, yan sinasabi mo sa akin. Ay, tsupahan ko, napakarami. Okay. Lahat yan, pinagdaan ako, tsupahan ko. Utang sa kaibigan. Mhm. Lahat ito'y pera, ha? Okay. Utang sa kapatid. Okay. Utang sa magulang. So, Tapos utang sa katutak na microfinancing. microfinancing. Nandyan ang Car Bank. Okay. Nandyan ang Life Bank. Nandyan ang Makati Bank. Mhm. Nandyan ang meron pa ako sa Bombay, tsupahan ko. Okay. Meron ka sa... Marami, tsupahan ko. Meron pa akong mga Alcatraz. Marami akong pinagkakautangan, tsupahan ko. Okay. Pero lahat ito ay kumbaga hindi katulad ng utang na loob. Ito ay pera, Kailangan sabi ba mo yan? nga. Kailangan bayaran at physical to, kumbaga sabi mo nga pera. Totoo, tsupahan ko. Okay, okay. At dyan ang nakabog. Sige, sige. So, itakil natin yan, no? So, pero naging interesado ako doon sa sinabi mo doon sa, ano sa utang na loob. Hindi binabayaran ng utang na loob. Kasi, Hindi. ah, di ba, meron mga nagsasabi na, di ba, wala kang utang na loob. Di ba? Totoo. Okay. So, so, Kasi nga, sabi ko nga sa tsupahan ko, mm, kailanman ang utang na loob ay hindi mababayaran. okay. Siguro po pwedeng mabayaran kagaya nung sa mga pelikula, tsupahan ko. Halimbawa, yung bida, babarilin na. Mm, Pero na-save nung kontrabida. okay. Babarilin na, na-save nung kontrabida. Pero pagdating sa huli, papatayin na nung bida yung kontrabida. Pero hindi niya pinatay. Bilang pagbawi sa pagligtas niya dun sa buhay ng bida. So, technically, binayaran niya yung utang na loob niya. Maaari na bayaran. Pero sa tunay na buhay kasi, tsupahan ko, mahirap yan eh. Yung utang na loob, talagang hindi nababayaran yan eh. Kasi ikaw ba, tanongin ko sa'yo, tsupahan ko, yung ahente mo na natulungan mong ma-promote sa workforce, Oh, specific ka. Oh, oh, oh. pangalanan mo, drop mo yung name. Oh, si Nico, si Nico. Yan, yan. Oh, ang tanong ko sa'yo, yung ba makakabayad ng utang na loob sa'yo? Sa akin naman, wala naman yun kasi ginawa ko naman yun kasi number one, karapat-dapat naman siya. Kumbaga, tinulungan ko lang naman siya para matupad yung pangarap niya. Hindi naman pangarap, no, pero parang yung at least makuha niya yung promotion na yon. Okay? So, siguro, well, siguro depende sa tao. Pwede ba natin sabihin depende sa tao? Kasi ako, hindi naman ako naghihintay ng kapalit eh. Pwede ba May yun? punto ka doon, tsupahan ko. Mm. Pero kailanman, sa akin kasi sa pananaw ko, tsupahan ko, kailanman parang hindi niya kasi mararating yun kundi dahil sa'yo eh. Pwede rin naman natin sabihin na nagawa niya yun dahil magaling siya. Kumbaga ako, natulungan ko lang naman siya eh. Hindi naman talaga ako Pero yung... Pero hindi naman... nanggaling na sa salita mo, tsupahan ko, tumulong ka. Mahusay, mahusay. Okay, okay. Make sense, make sense. Eh Okay. kung kahit magaling siya, wala yun. Kasi parang ano lang yan, tsupahan ko eh, with you having the right effort without the right tools, walang result eh. Mahusay. Mahusay yung sinabi mo na yun. So, parang ang na-imagine ko nga dun, parang yung screw, hindi mo yung matatanggal kahit magaling ka.
na karpintero kung wala kang screwdriver? Parang ganun ba 'yon? Oo, kasi hindi mo matatanggal ng martilyo yung screw. Mahusay, mahusay. Napakagandang analogy niyan. Alam mo, sabi ko Salamat. nga sa iyo eh, pero ako'y magaling. Okay. Nakatanda mo yan, Okay. Pangko. Okay. Sige, walang problema kahit. Ngayon, pupunta na tayo doon sa utang na labas na sinasabi mo, no? Oo, So, dito na tayo sa pera. yan yung pinakamasakit sa lahat. Masakit. Bakit masakit ang utang na labas o utang? Pera, bakit? Kasi Pangko, yung inutang na pera, sarap lang gastusin yan habang nakumi. Pero masakit na yan pag binabayaran mo na. Mm. Kasi syempre, minsan, pwede mo na pang gastos, pwede mo na ibili ng ganito, pwede mo na ibili ng ganyan. Pero Eh, kailangan mo. ibabayad mo pa sa utang, yun ba sinasabi mo? Ito, Pangko, at mahaba ang pinagdaanan ko dyan. At Maikwento ko lang, mabilisan lang, Pangko. Umabot kasi ang utang ko, naming mag-asawa, sa siguro halagang 300,000. 300,000, Kapag malaking pera yan, pinag Oo, hindi biro. Sa kagaya kong call center agent, hindi ganun kadali bayaran yan. Okay. So, paano mo nalagpasan to, ka Hector? Siguro sa tamang pag-uugali. Tama. Kasi batay sa pananaw ko o batay sa pagtingin ko sa pangyayari sa buhay ko sa mga nakalipas na taon, nagkaroon ako ng maraming utang dahil mas inuuna ko kung ano ang gusto ko kaysa sa kung ano ang kailangan lamang. Okay. So, at natutunan ko yun. Natutunan kong unti-unting tanggalin yun. Kasi mahirap yung nauuna yung yabang sa kung ano yung kinakailangan. So nung nakaraang 2 taon, natutunan ko yun unti-unti. So, imbis na tsupan ko, bili ng kono-ono. Kain ako ng kono-ono. Tinitiis ko ng konti, tsupan ko. Imbis na gawin ko yun, ibinabayad ko muna sa utang ko. Siguro utang ko ngayon, tsupan ko, wala na sa 100,000. Napakagandang balita na. Ibig sabihin, medyo nakakaluwag-luwag ka na. Oo, maluwag na. Araw-araw nang nagagamit Okay. So, ang ibig mo sabihin sa akin yan, ka Hector, itong mga utang na labas o yung mga pera mo na inutang, eh, inuutang mo to for pleasure. Yan yung intindi ko Kasi gusto mo ng pagkain, sabi mo gusto mo may maiyabang o kung ano man yan. It's for pleasure tama ba? Karamihan, ko. Pero hindi naman lahat. Kasi malaki talaga gastos ng pamilya ko. Lalo na nung nanganak yung asawa ko sa ikatlo at ika-4 kong anak. Puro cesarean yun, ko At 70,000 yun. Hindi biro ang gastos ng cesarean, no? 70,000 yun. Ano lang ang trabaho ko noon, ko. Nung gumastos ako ng unang beses ng 70,000, saan ba ako nagtatrabaho noon? Parang wala pa ako sa West noon So mas maliit pa yung kinikita mo, ang ibig mo sabihin. Medyo manipis pa. So, most likely siguro mga 50% ay kagustuhan, 50% ay pangangailangan. Ngayon, doon sa puntong yon, kung hindi ko sana inuna yung kagustuhan ko at sinunod ko lang kung ano yung pangangailangan, hindi umabot ng 300,000 yung utang ko, baka 150,000 lang. Yan yung pinaka-rough estimate mo. Oo, yung ano. Okay. Rough. Pero maganda yung insight mo na yan, no? So meron kumbaga si utang sa labas, meron pa siyang 2 sector, parang gano'n, no? So yung isa is yung uutang ako kasi for my pleasure and uutang ako kasi kailangan ko like need versus want. Yan, parang gano'n ba? Pwede ba yung gano'n? Okay. Tama ka doon, ko. So, napaka mabuti naman at meron kang experience both, no? Pero meron din naman ako. Pero based on your experience, unahin natin yung for pleasure. So nabanggit mo kanina pagkain, no? So ano bang mga klaseng pagkain to at ba't kailangan mo pa siyang utangin? Hindi ba pwedeng sapat na lang kung ano yung bakit hindi naging sapat yung kinikita mo na pambili na iba-budget mo na pambili ng pagkain? Bakit kailangan mo pang utangin to para makain mo lang to? Bigyan mo nga ako ng mga example niyan. Di, ko kasi matakaw ako So, ganito nang gagayari yan Okay. Alam mo naman sa call center, ko,
Napakarami diyang marami diyang temptasyon. Temptasyon. Sample? At hindi bilang babae temptasyon diyan. Huwag muna yung babae. Alam nating maraming ganyan sa call center. Pero ang isa pang temptasyon diyan, yung mga pinapautang na pagkain, Ah, ipinapautang na, ipinapautang na gamit. okay. Gets mo ba ako? Na, halimbawa, pautangin ka ng pagkain, nagkakahalaga lang ng 200. Oo. Pero, everyday mo siya inuutang o siguro mga thrice a week. So, mga So, in one linggo, 2 linggo, nagkautang ka na agad ng 1-2 sa oh, tigto 200. So, ito, kaya mo sinasabing tukso to kasi pagkain worth 200. Ano ba tong example? Bigyan mo nga example, ano ba tong pagkain na to? Halimbawa, yung chicharon, yung The Boys, dyan sa Bulacan, yung best in Bulacan na The Boys. Oh, okay. So, may mga nagpapautang sa office, so worth 200. Ngayon, parang, dahil utang siya, kumbaga, makakain mo na ngayon, hindi mo pa babayaran agad, natutokso ka. Oo, nandun yung nandun yung utang ina, sasahod naman ako, kaya kong bayaran yan. Pero dun mo Okay. lang maririyan sa dulo na pag sumahod ka na, utang ina, ang dami ko na palang inutang. Hindi ko na pala kayang bayaran. Ngayon, para hindi ka masira, kasi syempre ipapahiya ka mapapahiya ka, hindi ka makakabayad halagang 200. Oh. Mangungutang ka rin sa patubuan. So ngayon, ang sinasabi mo sa akin, yung inutang mo, babayaran mo din ng utang. Tutubo pa yun. May tubo pa. Okay. Bakit hindi mo na So, lang ginawa na na tawag dito na sabihin mo na lang na wala pa kasi akong pambayad pwede bang bayaran na lang kita pag may pera na ako. hindi ako ganun, tsupahan ko takot akong mapahiya Medyo Ay, kasi, yung may ugali ako, tsupahan kong ayokong napapahiya. ah, So, yung ma-pride, alam mo ma-pride ka ganun ba 'yon? yung yabang yan. Kaya minsan, kaya kailangan natin bawasan din yung kayabangan talaga. Kaya ikaw, boss-bossan mo yung kayabangan. Tsupahan, medyo Sige, mas bagto. sige, noted 'yan kay Hector. Ayan, nanonood yata si Ai Nishimori, 'yan ang ating butihing kaibigan. Okay, 'Yan, pa-shoutout daw. kumusta ka ay? Ayan, magandang umaga. Ay, 'Yan. pautang ha. Tapusin ko lang to, pautang ako mamaya. Okay. So, yun yung mga temptasyon na sinasabi mo na kumbaga for pleasure. So, sa opisina may nagpapautang ng siguro hindi naman applicable sa atin pero mga nagbebenta ng ganito, nagbebenta ng ganyan, bayaran mo na lang sa sahod. So, parang dahil nga makukuha mo na yung bagay na yun na hindi mo pa binabayaran, yun yung nagiging tukso, nagiging pleasure siya na sige, tama nga naman yung mindset mo, sa sahod naman ako Kasi alam mo magkakapera ka. And alam din nung Oo. nagpautang sa'yo na magkakapera ka. 'Di ba? So, pautang ka niya. Mahusay, At saka, mahusay. meron pa akong isang maganda example dyan. Ito, alam ko, sanay na sanay ka dito, tsupahan ko Uy, talaga ano 'yan? Yung mangungutang ka, tapos ipansusugal mo, Naku, isusugal. 'Di ba masama ang pagsusugal ka, Hector? bakyo ka, tsupahan ko, magkasama tayo dun sa circle. Inubos mo yung pera natin. Lakad tayo pa uwi Hindi ba tayo nanalo doon? Bakyo ka. Yung Ayan. kahuli-hulihan natin, 20 pesos. Pinambili pa natin ng sigarilyo. Hindi, ako lang mag-open na experience ko dyan ka, Hector, no? About dyan sa utang naman na pinangsusugal. Okay, so, noong panahon na yon napakatagal na panahon na nito. Ay, dumadami pala yung viewers natin yan. Kanina may 6 na tayo viewers, ngayon 5 na lang. Tapos, ayan, nanonood din si JM Fong, yan. Isa naming napakahusay na SME sa office ngayon yan. Yan, good Ay, morning. Yan. Okay, so yung sa pangungutang kasi na ginagamit pang sugal, well, aminado naman ako dyan na ginagawa ko yan dati. Kasi ang mindset ko is, pag eto nanalo, bukod sa mababayaran ko na yung utang na yun, may dagdag pa akong pera. May take home pa ako. 'Di ba? Sino bang ayaw no na nakabayaran mo na yung utang mo, may pera ka pang take home. Ayaw mo ba nun? gusto ko yun, tsupahan ko. Pero yun ba yung nangyari? Yun yung magiging downside niya na kung natalo sa sugal yung perang inutang mo, bukod sa may utang ka na, talo ka pa. At hindi lang yun, masama pa yung loob mo. At hindi pa natatapos yun doon. Hmm. Siyempre, wala kang pera, wala kang mauwi sa pamilya mo, edi kung kahit gusto nyo kumain ng masarap o kahit anong may biglaan kayong mga bagay na gustong bilhin, hindi nyo mabibili kasi may utang ka na nga.
talo ka pa sa sugal, masama pa loob mo. Ang malupit diyan, Tas pagod pa. uutak ka na naman. Hindi pre, pagod ka pa kasi sabi mo naglakad tayo pa uwi, 'di ba? Napakalupit, no? So, utang na, talo sa sugal, pagod, gutom, kumpleto pre. Totoo, Chupangko. Kaya dapat magbago ka na, iwasan mo na yung sugal. Message mo si Gian, iwasan yung dalawa yan. Sugarol kayo. Well, marami naman ang nagbago. Aminin ko sa iyo, ka Hector, na itong nakarang araw lang natalo na naman ako sa sugal. Pero sa napakababang Nas, halaga lang. Yung pera nasa na yun, ang perang yun ay hindi ko naman inutang yun pasobra lamang. Kumbaga, bored lang ako noon at wala akong magawa, no? So, wala lang, libang-libang na lang. So, yun yung isang trait na maganda na nabago ko, no? No? So, parang idea. yung gusto ko siyang, gusto ko talagang gamitin yung pera na to para dumami. Hindi naman. Kumbaga, para na lang makapaglibang. So, pag natalo yan, okay na. Next time na lang ulit, Totoo. pag may sobra. Maganda yung mindset mo dyan, Chupangko. Pero I have a better idea about it. Okay, sige. Pero bago mo sabihin yung better idea, may binabati natin si Marnes Christian Santos, isang napakalapit na kaibigan sa akin. Nanonood siya. Good morning. Ayan. Ano yung mindset? Ano yung sinasabi mo na yan, ka Hector? Kasi kung if I'm gonna stand or if I'm gonna be on your shoe, Oo. hindi ako gagastos para lang maging maligaya. Kasi best things in life are for free. Naniniwala naman ako dyan, ka Hector. So, ako naman, ang punto ko lang naman, Chupangko, imbis na ginastos ko sana doon, sana sinave ko na lang yung pera para maaaring dumating yung panahon na sobrang kailangan ko at mas kailangan ko yung pera, doon ko na lang siya gagastusin. O maaaring maging ipon ko siya na pagdating ng panahon, Chupangko, pag dumating ka na doon sa puntong hindi mo na kayang magtrabaho, may pera kang gagastusin. Ano, may SSS. Yun lang naman yung mindset ko. May Wala naman akong against sa'yo. May SSS naman ako. May SSS ka ba? Chupangko, magkano lang yung SSS Magkano lang ba? Well, at least, hindi ba natin makukonsider na ipon o impok yung SSS? Kasi kumbaga, investment din naman siya. In the future, o sabihin na natin kung wala ka namang naipon, at least meron babalik sa'yo kahit kaunting halaga. Ikaw, Chupangko, kasi marami na akong nakita dyan sa SSS kagaya nung isa kong kapitbahay, Okay. si Chunardo. Oh. Ano siya, yung pinakamahal sa SSS, premium ang binabayaran nun Okay. sa mahabang panahon. Nagkaroon lang siya ng monthly na nakukuha sa SSS na wala pang 10,000. Wala pa 10,000. Wala pang 10,000. So, maliit na halaga lang talaga. Napakaliit na halaga. So, kumbaga, yung SSS, hindi ko tinitingnan yan as as investment or as something na I can count on pagdating ng panahon. Tinitingnan ko na lang yung SSS na responsibilidad ko kasi pag nagtrabaho ka hindi ka naman pwedeng hindi magbabayad sa SSS. Napakaganda mindset niya. Kumbaga, hindi ito yung bagay na pinakaasahan mo talaga. Sakto lang. Kumbaga, okay. Gets. Kumbaga sa wala yan. Okay. Hindi mo pwedeng asahan. Okay. Ngayon, mabalik na tayo doon sa utang, no? Kasi, although maganda naman yung narating ng topic natin about SSS, pero puntahan natin yung topic natin na, so, tapos na tayo doon sa utang for pleasure. Kumbaga, we were able to give examples on different kinds of pleasure na inuutang natin. For example, kung ako naman, dati pag naubusan ako ng pera, nangungutang ako para makapagsugal ako. Ikaw naman, yun nga, yung sinasabi mo sa opisina, yung mga napautang na tusino, pagkain. Ewan ko, may tusino ba? Uso pa ba yun? Uso pa ba yun? Siguro sa panahon mo, sa akin hindi Uy, putang ina, okay Okay, so okay na yan. So, pupunta naman natin yung utang na kailangan. So, kailangan mong utangin. So, siguro ako, mauna na ako, no? Although, hindi ko naman sinasabi na good, no? Kasi alam ko naman hindi ito nangyayari sa lahat ng tao. Pero so far, para doon sa dalawang anak ko, never naman ako nangutang na pambili ng gatas, pambili ng diaper.
medyo hindi ko pa naman yun na-experience so far. Kumbaga, mawalan na ako ng pang sariling panggastos basta may maipambili ako ng gatas at diaper, okay na ako. So, from you, Ka Hector, ano naman yung mga inutang mo kasi kailangan mo talagang utangin? Yan. Yung panganak ng asawa, hindi naman ako umabot siguro sa pangungutang ng pagbili ng gatas. Pero meron akong malupit na pangungutang na kailangan, pero naging dulot siya nung pagbili ko kasi na pangungutang ko ng hindi kailangan. Ito yung utang na kailangan ko ng pamasahe araw-araw para makapasok sa trabaho. Nako, parang may utang ka pa sa akin dyan Ikaw nga may utang sa akin, di ka na nagbayad. Magkano ba utang ko sa'yo? 200. Di ba binayaran ko na kay Gian? Tantado yung si Gian, di binigay sa akin. Di si Gian na singilin mo, hindi ako. Okay. Ayun na. So, sabi mo, utang na pangangailangan na napunta sa hindi kailangan. Tama ba? Hindi. Yun punto ko. Ang punto ko kasi, yung utang siya. Utang, kailangan siya. Utang siya. Ulit. Pero, Chapi ka. Utang siya. Kailangan ko siya. So, kumbaga, katanggap-tanggap na mangutang ka kasi kailangan mo siya. So, ano nga yun? Ano nga yung bagay Pero na hindi kailangan siya- mo? Ano yung bagay na yun na kailangan mo? Yung perang pamasahe araw-araw sa trabaho. Perang pamasahe sa trabaho. Okay. So, Malupit yung experience ko yan, Japan ko. sige nga, Biruin mo. pakishare nga ka, Hector. Papasok ako ng trabaho noon, Japan ko. Mm. Andala ko lang noon yung saktong pamasahe hanggang sa makarating ako sa opisina. Presyuhan mo. Magkano tong pinag-uusapan natin na pera? Kasi yung pamasahe ko noon 10 piso palabas, tapos 99 sa bus, 109 Japan ko. Siguro may dala ako ng Japan ko 120. Okay, so Pamasahe ko 109. at konting pang Yung yosi, 11 pa ako. pang Maybe. candy. Isa pang yosi tsaka candy yun. Okay. Pero hindi, inuutang ko lang yung kay kay Repa. Kay Sa Herbs, oo. Okay, Herbs. Okay. Inuutangin ko lang yun. Tapos, pagdating ko niyan sa opisina, Japan ko, ang una kong hahanapin, mangungutang muna ako, Japan ko, ng pangkain. Pangkain. Okay. Pangkain. So, yun yung first half nung yung first half ng shift ko. First half pa lang yun, ha? First half pa lang yun. Okay. So, syempre yung first half, mag-lunch na ako, napangutang ko na yung first half, nakapangutang na ako ng pangkain. Yung second half na, yan yung pamasahe ko pa uwi. Okay. Araw-araw yung pangko. Araw-araw yun. Ganun ang gawa ko. So, kailangan mo na naman mangutang ng 109 para makauwi ka. Tama ba? Para makauwi. Okay. So, sino inuutangan mo nung mga panahon na yun? I mean, sige, wag na tayo magbanggit ng pangalan. Pero, sige, nangungutang ka ng everyday ng pamasahe mo. So, kung ang cut-off ay technically 15 days. So, ang inuutang mo everyday pamasahe is 109 times 10 yan. Tama ba? So, mga rough estimate ko is 1,090. Pwera pa yung pagkain, ha? Oh. Pwera pa yung pagkain. Tapos pwera pa yung inutang ko na papasok. Ay, inutang mo din yung pera mo papasok. Matanong kita ka, Hector, bakit ka ba kasi walang pamasahe in the first place? Nauubos yan, Chupanko, kasi nga, sagad ako sa utang nung panahon na yan. Kumbaga kasi yung utang na yan, domino effect yan, Chupanko. Okay. Mangungutang ka, ibabayad mo is utang din. Okay. Then tumutubo yan. Kaya lumaki yung utang ko . Utang na, binayaran pa ng utang. Ang ipinambayad uli ay utang. Compounded yan, Chupanko. Kaya, napakalaking pasasalamat ko nung matutunan ko nung mga nakaraang taon yung pag-iwas sa pagbili ng hindi kailangan. Okay. So, dahil hindi ka nag-umpisa ka na ng mga hindi bumili ng mga bagay na hindi mo kailangan, doon mo ba unti-unti nabayaran itong mga utang na ito? Oo, Chupanko. Tsaka sa tulong ng bagong kumpanya, pinagtatrabahuan ko. Isa-shoutout ba natin yung bagong kumpanya mo o hindi na? Hindi, Chupanko. Assure yun yan, Chupanko. Okay, shoutout sa Asolin. Maraming salamat. Saktong-sakto. Meron tayong Salamat.
Meron tayo 4 million viewers, oh. So, naririnig na lahat yan. Baka mag-resign na sila, mag-apply sila dyan. Hindi naman. Putang ina, 4 million viewers! Ang dami! Wow! Pre, naglalag. Teka lang, ha. Naglalag kasi ang dami. Ang dami nanonood. Yayaman tayo niyan, putang ina. Okay. So, napag-usapan na natin yung utang mo na hindi kailangan at saka yung utang na kailangan. So, ito na lang tatanong ko sa iyo, no. Palagay mo ano yung nag-uudyok sa tao para mangutang? More on sa kailangan ba or more on sa ano dahil sa kagustuhan? Kasi kagustuhan. Okay. Bakit? Hindi, Bakit? ako kasi Chupangko, I cannot speak in behalf of others. I can only speak in behalf of mine. Hindi kasi napag-usapan na based natin yung experience mo eh. Kumbaga, yun ang experience mo. So, alam na natin na kung ba't mo siya inuutang for pleasure, ba't mo siya inuutang kung kasi kailangan mo. Pero kumbaga, I'm just asking your opinion based on your experience. Yung sa palagay mo lang, not necessary na you cannot speak in behalf of others. Kumbaga, just siguro, ayan, opinion, siguro, Chupangko, yung may mga tao na maraming tao ang naging kagaya ko na mas inuna nila yung kagustuhan kaysa sa kailangan. Kasi alam mo, maraming Pilipino mayabang eh. Ikaw, alam mo rin yan eh. Kasi ikaw mas tapos. Kanina pa ako tinitila sa yabang na yan. Oh, sige, tuloy. So, most likely, ang nakikita ko siguro, marami rin talagang taong nalulubog sa utang dahil sa inuuna nila yung kung ano yung kagustuhan nila kaysa sa pangangailangan. Tsaka isa pa, maaaring ang mga tao nangungutang dahil sa maliit ang kinikita nila. Mm-hmm. Tapos marami silang pangangailangan. So halimbawa, ikaw, meron kang 4 na anak. Construction worker ka, kumikita ka ng 500 isang araw. Okay. Paano mo pagkakasyahin sa pagkain at sa pag-aaral ng 4 na anak yun? May asawa ka pa. Na walang trabaho, for example, no? So, walang trabaho. So, technically, ang mangyayari, mangungutang. Pero, alam mo, Hector, napansin ko lang, no, dun sa scenario na specifically na binigay mo, so, pupunta tayo dito sa low income na family type, no? So, given the scenario, construction worker, housewife, tapos 4 na anak, actually, I might have to disagree na ito yung mga tipo ng pamilya na nangungutang eh. Ito yung mga tipo ng pamilya na actually, mas pipiliin nilang walang utang pero isusurvive nilang talaga nila yung 500. Pero totoo, mahirap. May point ka dyan. Kasi may mga tao talaga ako nakikita na kagaya ng mga magsasaka, sumasahod lang sila ng mga 250 a day. Napapagkasya nila. Hindi sila umaabot sa utang na kagaya ko. Sa bagay, siguro kasi wala silang lakas ng loob mangutang kasi alam nila wala sila ibabayad. Sa bagay. So tama doon. Papasok na naman doon sa factor na yung yabang. Pero hindi naman yung yabang at all time siguro. No? Pwede ba natin i-consider na lakas ng loob? Kasi alam mong in the future, every senas 30, every senas saka 30, may ibabayad ka. Pwede rin yan, di ba? Unlike sila. May ka dun eh. Kasi alam mo, isipin mo yung ako kagaya ko. Isipin ko, I'm earning, kasi to be honest, I'm earning mga 20 plus every cut-off. Uy, napakalaki naman ng sahod mo. Kahit to. So hindi, sakto lang yun. Hindi sasabayin sa sahod mo. pero eto tulad nito, may nag-comment dito, no, classmate ko ng college si Drasir, sabi niya, yung iba kasi ng uutang para bilhin di kailangan para ma-impress yung di gusto. So tama din naman 'yan, no. Isang magandang point din 'yan, no. Okay. So ito, exacto. Dito na ba papasok tong iPhone? Yan. iPhone. iPhone walang iPhone. Yan, iPhone walang iPhone. Motor. Pwede ba dyan yung motor? Depende sa motor. Kasi ako, may motor ako, Chupangko, pero hindi mo matatawag na gastos. Kasi napakapangit ang motor ko.
Okay. So, pwede pala siyang mix, no? Yung when it comes to motor, no? So, kasi at the same time, transportation is very important. So, may trabaho ka para Oo, makarating ka sa trabaho mo. Kasi mas tipid kaysa mamasahe ka, di ba? Bukod sa hawak mo pa yung totoo. oras mo, iwas traffic. Mm. So, Mas pwedeng, pagod. okay. So, pwede siyang sabihin na it's a need and it's also a pleasure. Siguro papasok lang yung pleasure part kapag yung motor, hindi mo naman kailangan ng ganong kamahal na motor o ganong kagandang motor. Pwede, no? Oo, tsaka depende sa gamit mo sa motor. Kasi baka naman, kagaya ka nung na iba na every week na lang merong ride. Kasi yung ride, hindi naman pwedeng ride lang yun. May gastos yun. Ay, Magagasolina, magra-ride, yung parang ano, yung parang magpupunta kayo sa isang lugar, parang ganon. oo, so technically, depende pa rin talaga kung nasa behavior pa rin ng tao tsupang ko. Kung halimbawa, may motor ka, pero ginagamit mo lang talaga siya as needed. Pero kung gagamitin mo siya as pleasure, so ang point ko dito, tsupang ko, lahat ng pleasure type of expenses, talagang hindi siya tama. Lalo na kung hindi ka mayaman. O lalo na siguro kung hindi siya swak sa budget mo or hindi sapat yung Hindi swak sa kinikita kinikita mo. mo. Ayan, okay, okay. Yan nga pala, no, dahil na sakto na rin dyan na yung sa usapan na yan, may nangganap sa'yo dito. Hinahanap ka ni Boss Aaron Oo. Gawiran. Boss Aaron Ako nga Gawiran. to, boss. Ako nga to, boss. Mismo. Wala ka namang utang kay Boss Aaron. Hindi ko na matandaan eh. Ayan, baka nagtatanong Ano kasi po? baka may utang ka pa dyan, sisingilin ka na ngayon. Baka ikahanap ako. Huwag mo ko ituturo. Nakatag ka sa Facebook eh. Okay. Well, paano naman kung so ang sinasabi ba natin dito ngayon ka Hector kapag ang kinikita mo maliit lang, hindi ka na pwedeng magkaroon ng pleasure. Ah, ano ba ang gusto Kasi mong isagot ko dito? ka- Tsupaan ko, panariling pananagutan ba to o dapat kong sa kung anong hindi naman kasi nangyayari sa kasi kung ako naman ang tatanungin mo, kumbaga everyone deserves like to Ay, unwind every once in a while, no, in different ways I should say. For example, pero siguro papasok pa rin depende sa budget mo. Kasi pwede ka namang mag-unwind nang hindi ka gumagastos sa malaki, di ba? totoo, sabi ko nga sa iyo, Tsupaan ko, best things in life are for free. Okay? Well, Di ba? pero when it comes to, best things in life are for free. Pero when it comes to pleasure, most likely, the word pleasure itself has a cost. Di ba? I mean, yes, best Oo. things in life are for free. Pero yung papasok na yung unwinding, yung pleasure, paano yun? I mean, you don't simply just get that for free. Not unless manalo ka ng trip to ganito, trip to ganyan. O, di ba? So, ano sa palagay mo yung pwedeng swak sa budget na unwinding? Halimbawa, no? Siguro, Sige. Go. Pasok. siguro Tsupaan ko kasi parang kung kasi wala akong pera at hindi malaki ang kinikita ko, sasabihin ko sa'yo, parang wala akong karapatang magpakaligaya. Kasi ako, Tsupaan ko, dati napakahilig kong uminom. Okay. Pero ngayon, di mo ako mapapainom. Ng Kung alak. alam kong dahilan. Okay. Parang ang pinagbago ko kasi, ang naging ugali ko, wala akong karapatang magpakaligaya. Kung alam ko na kulang pa ang sarili, kulang pa ako, at kulang pa rin ang pamilya ko. Kumbaga, naging punto ko na, laging be always at your priorities. Be always what you need. Then forget everything about what you want. First. Ayan. For now, Okay. maybe. For now. Kat- I hope nagigets mo ako, Chupaco. Nagigets kita. Okay. So, kumbaga, hindi mo magawa na isipin na dapat I'm getting this kind of pleasure simply because kumbaga you know how to prioritize eh. Kumbaga yung gastos mas importante na dito muna siya mapunta kaysa dito. Kumbaga we'll get there, parang ganun ba yung ibig mo sabihin pag natapos na natin Totoo, to? Chupaco. Kumbaga ang pagpapaligaya dapat nasa huli na lang eh. Kasi the end defies the means. So, kumbaga, kung gusto mong maging maligaya, Humanap ka ng pangit. kumbaga paghirap,
Hindi. Hindi Yun. ba? Hindi ba? Iba Hindi. yun. Ay, hindi ba yun? Oo. Iba yun. Ay, iba ba yun? Sorry. Oh. Kasi ikaw kasi, hindi ka kasi humanap ng pangit eh, no? Ang ina mo. Maligaya. Oh. Ano? Putang ina mo. Well, anyway, meron ditong comment yung aking napakagandang kaibigan na si Freedom, no? Sabi ni Freedom dito, assets versus liabilities, good versus bad debt. So, meron pala tayong tinatawag na good versus bad debt, eh, no? So, ako ang Yun na nga yung pinag-usapan natin kanina. Yan. Okay. So, tama, no? I think natakil na natin yon. Siguro, nabigyan na tayo ng mas magandang terminologies dito. Pero pasensya na nyo na kami kasi mga prom di kami dito eh. Alam nyo naman, try lang. Oo, nagsusubok lang kami. Pero thank you Freedom for watching and thank you for dropping comment, no? So, okay. Pero, in a nutshell, no, Ka Hector, pwede ba natin sabihin sige. na ito yung sa balat isang mani, sige. Sige, tuloy mo. Sa isang balat ng mali. Hindi, kasi parang ang natutunan ko dito so far, yung takeaways ko is that, number 1, prioritize. Ano ba yung mga dapat bayaran at hindi? Number 2, kung hindi kailangan, wag utangin. Not unless na siguro, can we consider emergencies or something na kailangan na talaga. Kung hindi naman siya primary needs, then we can just settle for what we have. Kasi bigyan kita ng example, no? Kasi parang ako ngayon, how I feel right now, yung laptop ko kasi, medyo advanced pa to nung binili ko. Ngayon, medyo outdated na siya. Merong times, sobrang bihira lang naman. Siguro, if we will put a ratio in it, 1 out of 10 lang naman na beses nangyayari na minsan parang naglalag siya. Pero, minimal lang. Pero, parang ang nararamdaman ko is ayoko na nito kasi naglalag na to eh. Pero kung isipin ko, sa 10 beses, isa lang, oo, pwede pa. So, ang iniisip ko, para makabili na ako ng medyo mas magandang computer, ipangutang ko na lang. So, parang ngayon, medyo mali. Medyo mali kasi number 1, hindi ko naman kailangan eh, di ba? I mean, meron pa naman and gumagana naman siya. So, I think, wag na lang muna, di ba? Oo, wag mo unahin yung yabang mo, Chupangko. Dumadaan naman yung kayabangan mo eh. Sa kayabangan ba yun pumapasok? Oo. Okay. Okay, noted. Ano pa ba ikaw, ano bang takeaways mo? Kasi syempre, kahit ikaw yung mas maraming naging opinion dito sa usapin na to, syempre, meron ka rin mga nare-realize along the line, di ba? So, ano ba yung mga realizations mo, takeaways mo? Na Chupangko, yung palang utang ay may good debt at saka yung bad debt. Hindi diyan kay Freedom. Yung pala yung right term. Yun yung right term, no? Kasi nga tayo, prompting nga kasi tayo. So, may natutunan ako ngayon. Thank you, Yan. Medyo medyo accounting term siya, no? Parang ano ba yan si Freedom? Ano ba yan? Ano bang klaseng tao yan? Si Freedom ay isang napakagandang may bahay. Work from... May asawa ba yan? May asawa na yan si Freedom. Napakaganda ng buhay ni Freedom kasi napakaganda ng setup nila. Ayan. Actually, tignan mo. Meron siyang comment na naman dito. If a new laptop will provide you more money because a better PC will give you more work, it will fall as an asset rather than a liability to you. Pero kung wala naman magbabago, then it's a liability. Well, ako naman, ang gamit ko lang naman sa computer, honestly speaking, is it's for pleasure kasi gaming, Dota. So, I think maganda yung desisyon ko na wag na lang talagang ipangutang yun, no? Kasi, it's not, kasi Freedom nga kasi tulad ng sabi ko, work from home siya for the longest years and she was able to manage her finances and her income talaga in a good way. Sobrang galing yung pinapanood ko not pinapanood pero pag nakikita ko yung Facebook niya, yung progress nung from kung paano yung setup niya before, yung setup niya ngayon, it's really good. Then nagkaroon pa sila ng sariling business. So, yun. Parang kailangan natin si Freedom dito siya na mag-discuss nito mga to mukhang makakatulong yan si Freedom sa atin. Angat buhay.
Eh, greetings lang din pala kay ano kay Bulek Buwan. Yan, isang dati kong pinsan yan eh. Kaso hindi ko na pinsan ngayon yan eh. Ano mo na siya ngayon? Ex-pinsan, ex ko na kasi yung pinsan niya. Ay! Kilala ko yan! Hindi mo kilala yan, guys. Hindi ko ba kilala yan? Hindi mo kilala yan. Okay. Pero dito sa comment ni Freedom, ayan, may natutunan din ako. Siguro, so dito papasok yung asset and good debt, no? So, if you will use your new computer, like a more powered computer, for work, let's say Upwork or kung ano mang freelancing job, kasi mabilis yung computer mo at kung mabilis yung computer mo, mas mabilis mo magagawa yung trabaho mo, mas mabilis mo siya matatapos. You can go to the next job or contract or whatever na trabaho meron ka and you can just do it with ease. Then that new computer, even utang siya, it will work as an asset. 'Di ba? Kasi Totoo. you are May punto dun si Pete. you are using it for work, 'di ba? Pero technically, tsaka ako yung pa rin eh. Nandun pa rin sa simpleng punto na kailangan mo. Kailangan. Okay, so pasok pa rin niya sa kailangan. Okay. Oo. Pero dun kasi sa punto mo talaga, Chupanko, na ginagamit mo lang yung computer mo sa paglalaro at medyo nalulumahan ka na kaya gusto mong palitan at ipangutang. Yan. Kayabangan yun, Chupanko. Kayabangan. Parang minsan dapat pala pag-aralan muna natin yung mga terms bago tayo mag-live, Oo, kasi medyo nagmumukhang tanga tayo, Chupanko. Pero okay lang, Chupanko. Mayabang ka naman at magaling ako. Kanina mabangis ako, ngayon mayabang na lang, Ay, sorry. Mali pala. Mabangis pala. Mabangis. Okay, pero may naalala rin ako dito pala. Hindi ko naman ipa-plug, pero kilala mo ba si Megan Yang? Oo naman, Chupanko. Ayan, Sexy yun eh. Ayan. Well, si Megan Yang is, kung di nagkakamali, Miss World ba? Hindi may sinalihan siya eh. Pero hindi ko maalala. Basta alam ko mga miss yun. Oo, kasi wala pa asawa yun eh. Teka lang, Megan Yang, Miss World niya, Miss World. Yan. Nanalo siya Miss World, no? Pero kahit artista na siya. Pero naalala ko kasi meron silang vlog nung asawa niya about managing finances naman. Siguro malaking tulong din yun if we know how to manage our finances, no? Totoo. Chupanko. Basta ako, ang maipapayo ko lang talaga in managing your finances. No, kung mag-aalamin mo kung ano yung kinikita mo. Okay, so number one, kumbaga, i-base mo sa income. Okay? Alamin mo yung kinikita mo para malaman mo rin yung kaya mong gastusin. And then, another pro na behavior pagdating sa pera, bukod sa alam mo yung kinikita mo, dapat kahit gaano kaliit yung kinikita mo, nandun lagi yung savings. Savings. Okay. So, income and savings. Okay? Mm-hmm. Yun yung medyo pro na nakikita ko. Kasi sa mga naging success na tao, mga nakikita ko dito, successful na tao na nakikita ko dito sa amin, nasa talaga yung ugali ng pag-save ng money kahit maliit yung kinikita nila, kahit anong kitain nila. Parang nag-set na sila sa sarili nila ng ano eh. Kumita man ako ng kahit ano, basta 10% nun pupunta sa bangko. Sa bangko. Okay, noted. Pero parang, actually, Hector, parang naisip ko magandang bagong topic na lang yan eh. Savings. Pwede. Dapat bang mag-save o ano bang lagay? Sige, pag-usapan natin yan sa susunod. Pero sige, income, savings, ano pa may papayo mo kay Hector sa ating 750,000 na nanonood? Dami. Siguro, diba? Kung feeling mo na maliit yung kinikita mo at hindi sumasapat sa pangangailangan mo o sa pangangailangan ng pamilya mo, pumanap ka ng ibang trabaho. Ano ulit yung last part? Sorry. Humanap ka ng ibang trabaho. Humanap na ibang trabaho. Parang kung hindi sumasapat sa pamilya mo. Medyo mabigat yun Oo, kasi Chupanko, hindi naman ako tapos sa pag-aaral eh. Pero naman. Patuloy akong naghanap ng trabaho na sasapat para sa pamilya ko. Yan. Pero hindi ba natin pwedeng di ba pwede natin sabihin na dapat may asawa ka naman, dapat yung asawa mo nagtatrabaho din?
Ako, ay tsupa ako, iba ano ko dyan. Iba ang ano ko dyan. Medyo Old iba school. yung pananaw ko sa ganyan. Medyo old school No, ba na? medyo ako dyan. Kasi tsupa ako para sa akin ang asawa ko dapat hindi nagtatrabaho. Dapat Okay. ang trabaho lang ng ako, mag-alaga ng anak ko, Okay. unang pagkain ko, Mhm. maglaban ng damit ko. Naku, Pero parang katulong ang hanap parang mo. nangyari sa ako. Oo. Sige, sige. Well, Nangyari, I respect that kasi yan naman yung ano yung pananaw mo no. Pero pwedeng topic na oo. naman yan na iba na, sa ibang bagay Pwede na sa ibang topic pag-usapan. mapagkakataon. Sa ibang pagkakataon. Pero ito Ito, basahin ulit natin yung comment ni Freedom no. So sabi niya naman, pay yourself first, income, savings, expenses, no matter how small the saving is. So I guess dapat talaga nag-iipon tayo kahit papaano. oo, So totoo. so it does. Tumumpak ba ako? Chupango, tumumpak ba ako doon? Tanong Mukhang, ko sa'yo. mukhang tumpa ka doon kay Hector. Hindi ko naman kinontra in the first place eh. Hindi ko naman Dapat makilala ko. Eh. Ha? Taga-saan ba? Taga-saan ba to? Kailangan makilala ko to. Tangina mo. Babasahin ko lang dito yung comment ng aking experience, ano. Manage your finances, boss. Simple tip. Use Excel or Ledger in versus out. Project ka for minimum 2 years. Makikita mo kung saan ka pupulutin. Yan. So, parang ang suggestion ni Bulik dito is like a visualization. Magkano ba yung pumapasok, magkano yung nilalabas. Kung baga ino-note mo, medyo okay siya. Kung ako tatanungin mo, okay siya. Siguro, pero parang maganda mag-start pag bagong taon, no? Palagay mo. Ako Parang, palagay ko, hindi, ano eh, parang, Chupango, ang suggestion niya is track everything eh. 'Di ba? Parang accounting na ngayon magiging dating niya eh. 'Di ba? Parang make your own books na ito kanya-kanya na diskarte to. Kung ano, pero maganda yung ano niya, maganda yung maganda ideya yung niya. suggestion niya. Okay, okay. Yung diskarte niya pagdating sa ganyan. Tama, tama, tama. Kasi you should know your, sabi nga eh, you should know your finances. Okay, okay. Good, good, good. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Thank you, Bulek. Sayang, sana nasuggest mo yan ng... Ay, wala pala. Okay. Ano na. So, Ka Hector, okay. So, if we will close this topic na sa utang, bigyan mo na, yun, so napag-usapan na natin yung takeaways, no? So, alamin mo kung magkano yung sahod mo, sabi mo nga. Dito, siguro, learn how to prioritize. And sabi niya, savings, di ba? Ayan, which, yan, marami nag-agree. But, meron ka ba madadagdag? Siguro sa susunod na nating kabanata, Chupango, yung punto na kung maliit ang kinikita mo at hindi sumasapat para sa pamilya mo, kailangan mong humanap ng ibang trabaho. Paano kung medyo alanganin ako dyan sa susunod na kabata na yun, Chupango. Susunod na kabanata yun, medyo mahaba yan eh. Medyo mahaba. Okay. And then, nanonood niya rin pala si Leon, ang aking butihing kaibigan din, taga Rizal, yan. Pinabati niya tayo, Chupapsi daw. Ayan. Yan, Leon eh. Sabi. Okay, so, in a nutshell, merong magandang utang, merong hindi magandang utang. Sa English, good debt versus bad debt. Assets and liabilities. Sabi nga, I'll coin the term for freedom dahil siya yung nagbanggit niya, tumulong sa atin na ma-realize kung ano ba yung mga terminologies na ginagamit. So, merong okay na utang as long as this utang or yung utangin mo, let's say, yung example na nabigay natin kanina, if it's gonna make your work more efficient, then let's go for it. Pero if it's just for pleasure, then definitely we will say no. Tama? That's right. Completely right. Alright. Rock and roll to the world. Okay, meron ka bang mensahe sa kanila, kay Hector, sa ating, ilan na ba to? 5.5 million viewers. Wala. Ang masasabi ko lang talaga maraming salamat sa mga naniniwala. Hindi ko mapaniwalaan tong 5 million na viewers na to. Ang dami! Not bad for the first time, Chupango. Not bad. Yan. Kanina nga, actually kanina umabot tayo ng 8 million eh. Kaso may Siyempre, ganun talaga. Medyo may parang napapabrowse lang. Pero 5 million is not bad. Not bad. Okay.
So, salamat din. Ako rin ko sa personal, I would like to say thank you sa mga nag-comment. Thank you sa mga nagstay sa usapan namin. We'll try to make things better. This is so dry run lang. Sobrang dry run lang. And Oo, wala talaga. we hope to make it better the next time. And then, Oo. ayan, pwede naman kayo mag-comment dyan kung anong palagay nyo yung pwede natin pag-usapan, no? Oh, anything in under the sun na gusto nyong mapag-usapan, Yan. handa kaming pag-usapan yan. Yan. Actually, alam mo kung ako tatanungin mo, kaya ito parang, nung bata ako, naalala ko, pre, meron kaming sex education sa school. Meron. Oo, kasi medyo may edad ka na nga kasi, Chupangko. Kasi ako hindi ko na inaabot yan eh. Hindi, very, very minor lang na, na tawag dito, sex education. Like, yung parts of vagina, di ba? Yung reproductive system and how it works. Hindi sa amin sa sex education tawag dyan. Sa science and health yan po, matak. Ganun ba? Okay, kala ko religion class yung napasukan ko na yun, hindi pala. Pwede pa natin pag-usapan yung sa susunod, Chupangko, pero medyo kasi yan eh. Baka ma-report tayo eh. Hindi, kasi mature naman ang ating mga audience. Wala naman tayong batang manonood as far as I know, no? Not unless sisika tayo. Saka wala naman tayong ilalabas na video na galing sa Spunk Bang, wala naman. So, wala okay lang yan. Wala. Kala ko meron eh. Okay, sige, pag-usapan natin yan. But guys, yan. Guys, yan, binabati ulit namin yung 7.7 million viewers namin. Yan. Thank you. Yan. So, ito nga pala ang usapang hubad. So, bakit nga ba siya usapang hubad? Bukod sa nakahubad kaming dalawa, ito yung mga bagay na tipong mga usapan na hindi natin pinag-uusapan everyday. Nakakahiyang pag-usapan. Pero kami, dahil makakapal ang mukha namin, pag-uusapan namin yan. Yan. So wala pa kaming schedule for the next live. Wala kaming idea. Out of the blue lang to. Trial and error. But, kung patuloy ang ating 7 million viewers na manonood, patuloy namin itong gagawin para sa inyo. Maraming salamat. So, kami ay magbabalik. Pakatandaan nyo. Si Chupangko at si Ka Hector. Parang binabanta mo sila. Lagi kayong mag-iingat. God bless you, Mama Mary loves you, sabi nga, no? Wala pang freebies na shirt kasi usapang hubad. Yan. Actually, yan na rin naisip namin, Boss Aaron, no? Baka sakaling may makapanood at mag-iinteresado mag-sponsor, baka pwede, kahit hindi naman muna, pera, baka pwede sponsor ng kaming damit. Wala kaming papilit damit. Dapat na ba natin ipangutang ang pambili ng damit? Pwede naman, pare. Pwede pala tayo. Magbuha ka nga ng design, pare. Magpapagawa ko dito sa akin, magpapagawa ka rin dyan sa'yo. Para may uniforme naman tayo kahit papano. Hindi lagi tayo hubad. Hindi na tayo usapang hubad pag gano'n. Kaya kailangan panindigan natin yan. Sa bagay, oo. At saka hindi, later on, pwede na rin tayong gumawa ng usapang hubo naman. Ano naman yung usapang hubo? Wala naman short. Medyo mahirap yun, mukhang hindi pa tayo sikat, mukhang hindi na tayo sisikat. Makakasuhan tayo agad dito. Ayan, so next time, tignan natin kung ano pa yung magandang pag-usapan, pag-iisipan namin. Sige rin, pag-commentin mo rin sila, mag-comment lang kayo guys kung may mga naisip kayong gustong pag-usapan, anything under the sun, ready kami dyan. Ayan. Actually, mas trip ko nga na, tawag dito, mas trip ko na yung mga usapang medyo may konting pagka-sensitive. But I'm not just talking about sex here. I'm talking about things that we don't usually talk about. Okay? So pag-iisipan namin mabuti yung aming next live. Ayan, sabi ni Bulek ko, pag umabot na 100 viewers mo, pagpapaprint kita ng shirt. Yan. Ayan na, pre. Yan. Naku, maraming salamat. So we will do our best to make this show better. We'll try to do more research, but everything that again, everyone na nag-comment, maraming salamat. Napakalaking bagay nito para